Nasa grocery si Norman at abala sa pamimili nang makatanggap siya ng text mula kay Harleen. May ibinibigay itong address sa kanya at doon na siya nito pinapapunta. Nasa grocery ako. Ilang saglit pa ay dumating ang reply ni Harleen. Okay, thank God. Just go to the address. Mom is waiting for you there. Your mom? Yes. Okay, I love you. Hinintay niya ang reply ng dalaga pero hindi ito nag-reply sa kanya. Kaya naman bagsak ang balikat niyang itinuloy ang pamimili. Norman? Kunot noo siyang bumaling sa nagtawag sa kanya. Umangat ang kanyang noo nang makilala kung sino yon. Kuya? Nasusurpresang napangiti ito. Nakalaya ka na? Yes. Walang emosyong sagot niya. Wala siyang planong kausapin ito kaya naman nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Tulak-tulak ang kanyang cart. Norman, wait! I'm sorry. I have no time for you. Nasa ospital si Mama. Napahinto siya. Okay. She was looking for you. Oh, well, you could have just checked me in the prison, right? I'm just there. Sarkastiko niyang saad. Muling bumalik sa kanyang huling araw na makita niya ang kanyang pamilya. Kung paano nanunuya ang mga mukha ng mga ito sa kanya. Kung paano siya ng mga ito pandirihan at sisihin sa maraming bagay. Tiniis niya ang isang taon na hindi binibisita ng mga ito. Isang kaarawan na hindi nabati ng mga ito. Pasko na wala man lang siyang natanggap na regalo. Ngunit ang lahat ng yun ay walang-wala sa mga salitang binitiwan ng mga ito sa kanya. I am sorry, Norman. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Akala niya hindi na ito susunod sa kanya. Pero nagulat siya nang ilapag nitong pinamili sa cart niya. Mga gatas ng bata. Diapers at kung ano-ano pa na para sa bata. Get them off of my cart. Norman, alam naming galit ka. Hindi na magbabago yon. But can't you understand that? Nagkasala ka pero hindi ko inasahan na ganun ang itatrato niyo sa akin. I can't believe that I endured everything alone. Nagtatagis ang bagang na aniya. What's worst is you never visit me. I am on my own. Paano ka nakalaya? May mga taong hindi mo kaano-ano, pero nagmagandang loob sa'yo. Kung sino pa yung mga taong hindi mo naman kilala, sila pa ang tutulong sa'yo. Ano naman ang sinabi ng pamilya ni Gareth? It's none of your business. Asik niya kapag kuway kinuha ang mga inilapag nito sa kanyang cart. Dalawin mo si Mama. Malumanay nitong sabi. We don't know how long she will live. She's been waiting for you. Sabihin mo patay na ang bunso niya. Norman! Hindi na siya nagsalita pa. Iniwan na niya ito sa pagkakataong iyon. Hindi na ito sumunod pa. Nang matapos siya kaagad na siyang nagtungo sa counter upang bayaran ang kanyang pinamili. Mahaba ang pila kaya naman naokupa ang isip niya ng kanyang pamilya. Ngayon na naman sumagi sa isip niya ang kanyang pamilya. Simula nang makalaya siya. Hindi niya dinalaw ang kahit sino sa miyembro ng kanyang pamilya. Dahil masama ang loob niya sa mga ito. Hindi rin naman siguro ng mga ito ikakasaya ang paglaya niya. Kaya minabuti niyang magpatuloy sa buhay na wala ang mga ito. Napabuntong hininga siya saka inalis sa isip ang mga ito. Kapag kuway bumaling siya sa katabi niyang counter. Nang makita ang kapatid na nagkaproblema sa pinamili nito. Sir, pasensya na ho, pero decline ho ang credit card niyo. Ganun ba? Naglabas ito ng wallet saka ibinigay ang isa pa nitong credit card. Muling swipe ng cashier ang card ngunit na-decline rin iyon. Wala ho ba kayong cash, sir? Bumagsak ang balikat ng kuya niya saka umiling. Isasauli ko na lang ang mga ito. Ako na. Singit niya saka ibinigay ang card sa cashier. Bago pa lamang ang card na yon, ibinigay sa kanya ng Don kahapon nang huli silang magkita. Hindi niya alam kung magkanong laman niyon. Bagamat ayaw niyang gamitin dahil ayaw niya na isipin ng Don na sinasamantala niya ang kabaitan nito. Ngunit hindi naman niya mapigilang maawa sa sitwasyon ng kapatid. Kung ano man ang dahilan nito kung bakit wala na itong pera ay hindi niya alam. Ibinigay ng cashier sa kanyang credit card, saka siya pumirma sa resibo. Pagkatapos na yun ay ang kanya naman ang pinagtuunan niya ng pansin. Pagkalabas niya ay kaagad siyang nagtungo sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Pwede ba tayong mag-usap? Nilingon niya ang kapatid, hawak nitong mga supot ng grocery. Nag-usap na tayo sa loob, wala na tayong pag-uusapan pa. Norman, alam kong galit ka sa amin. Naiintindihan ko yun.
pero nanay mo rin siya at kailangan niya ng tulong mo. I will help, but don't expect me to visit her. Naging matunog ang pagbuntong hininga nito. Kita sa mukha ang pagod. Wala na ang negosyo natin. Simula nang ma-diagnose si mama sa sakit niya sa atay. Nagpabalik-balik kami sa ospital. 2 beses sa 1 linggo siya dinadialysis. Hindi siya sumagot. Aaminin niyang masakit para sa kanya na malaman na ganoon ang sitwasyon ng kanyang ina. Kaya naman niyang ibaba ang pride niya para rito. Pero hindi siya handang makita ang ama at iba sa mga kapatid niya. She couldn't go to liver transplant because her body is so weak. Baka hindi niya kayanin. Nag-iwas siya ng tingin. Norman, I know that you still care for her, despite everything. Kahit hindi na tulong pinansyal, dalawin mo siya. Hindi ako ganun kasama para hindi tulungan ang sarili kong ina. Mukhang kailangan niyo ng tulong. Dumalaw ka rin. Busy ako. Kinuha niya ang cellphone. Give me your number. Ibinigay ng kuya niyang numero nito sa kanya iyon tinawagan. Hindi na nito hinintay pa na sumagot. Nang marinig niya ang tunog mula sa bulsa nito, ibinaba na niya ang tawag. Call me if you need anything. Nadidismayang tumango ang kapatid niya. Pagkatapos niyon ay tinalikuran niya ito, saka siya sumakay sa kanyang sasakyan. Nasaan si Norman? Kaagad na tanong niya sa kanyang ina nang makapasok siya sa bagong bahay. Malaki iyon sa inaasahan niya. Nasa kusina, nagluluto. Napangiti siya pero napalitan yun ng kaguluhan nang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. What's wrong? Parang hindi siya okay. Nag-aalalang sagot ng ina. Ayaw kaya niya sa bahay niyo? Mom, the house is fine. But you could have just bought something simple. Your lola want this house for you in case may blessing na dumating. Kumindat ang kanyang ina. Anyway, the room is fixed. 1 araw lang na inayos ng interior designer ang loob. And it's really nice. Medyo maganda nga ang disenyo ng bahay, akma sa mga modernong tahanan. Ngunit mas gusto niya ang bahay niya. Maliit lang at naroon rin ang mga kinokolekta niya. Thanks, Mom. Your father will be here any minute. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? For dinner. Mom. No. Mom. Mahina siya nitong itinulak. Patungo sa kusina kung saan tahimik na nagluluto si Norman. Sumalubong sa kanyang mabangong amoy ng niluluto ni Norman. Amoy pa lang ng luto nito ay parang nabubusog na siya. Naglakad siya palapit sa likuran ni Norman at niyakap ito. Bahagyang umatras ang binata. Careful, baka mapaso ka. Mahina siyang natawa. Hindi mo ba ako na-miss? Kinuha ni Norman ang kanyang kamay na nakayakap rito. Saka ito humarap. Hinalikan siya nito sa labi. I miss you, but you can't eat me. Your parents are here. Gusto mo palayasin ko sila? Biro niya. Natawa ito. No, mukhang may sasabihin sila sa atin. Napansin niyang kakaibang emosyon sa binata. Hindi niya yun mapangalanan. Para bang may malalim itong iniisip. May problema ka ba? Bakit? Umakto si Norman at ngumiti. Wala naman. I'm just happy that we are together. I can buy a small house if you want. Bakit? Kunot noong tanong ni Norman saka iginala ang paningin sa kusina. I like the house. Baka iyon kasi ang dahilan kung bakit matamlay ka. Bumuntong hininga ng mababaw ang binata. No, I am just tired. Ilang oras rin kitang hinangkin kanina. Kiniliti nitong bewang niya. Pumitlag siya. Shh! She might hear you. Sabay silang tumawa pagkatapos ay ibinalik nito ang atensyon sa niluluto. Siya naman ay nakialam na rin. Tinulungan niya ang binata na tapusin ang huling ulam na niluluto nito. Pagamat maalam siya sa pagluluto, hindi niya sigurado kung tama bang ginagawa niya. Kaya naman umalalay na lang siya sa binata. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan at ang boses ng kanyang ama. Kaya naman kaagad siyang lumabas sa kusina. Your ex-boyfriend is infuriating. Ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang tingin nito'y matalim at kulang na lang ay saksakin siya niyon. Emil, calm down. Narito si Norman. So what? Asik nito. Alangan namang magpaka-plastic ako. Just lower your voice. Umupo ito sa silya.
Tahimik siyang sumunod roon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay malakas at kanyang naririnig. You shall never see that man ever again. Understand? Yes, Dad. Huwag ka munang umalis ng bahay na ito. Kayong dalawa ni Norman. Ako na munang bahala sa mga kasong hinahawakan mo. But, humawak sa kanyang kanang kamay ang ina. Tanda na hindi siya dapat sumagot sa kanyang ama kapag galit ito. Fine. Lumabas si Norman sa kusina. Tulak nito ang isang kitchen cart. Tumayo siya upang tulungang maglapag si Norman. Bakit pa hindi pa kayo magpakasal? Bigla ay suhestyon ng kanyang ama. Parehas silang natigilan ni Norman at sabay na binalingan ng kanyang ama. We can do a civil wedding. Tayo-tayo lang. Us and Norman's family. Let them decide, Emil. Ani naman ang kanyang ina. Bumaling ang ina niya sa kanila at ngumiti. We can pick Vermont as your church wedding. Mom, suway niya sa ina. Nahihiyang bumaling siya kay Norman na may magandang ngiti naman sa labi. Hindi na mahalaga kung saan o anong klaseng kasal. Ang mahalaga ay legal kayo. Saad ng daddy niya. I agree. We just knew each other. Sabi niya, inilapag niya ang soup sa mesa. And I haven't met Norman's family yet. Ang kaninang ngiti sa mukha ni Norman ay nawala. Bigla ay nag-ibang timpla nito. Batid niyang may pinagdaraanan din ito. Ayaw rin naman niyang pilitin ang binata na ipakilala siya sa mga ito. Masyadong mabilis ang pangyayari at mas mabuting magdahan-dahan muna sila. Alright, I guess we should arrange that so we can meet the family. Magiliw na sabi ng kanyang ina. How's that, Norman? Lumamlam ang mga mata ni Norman. Hindi ko pa po kasi nakakausap ang pamilya ko simula nang makalaya ako. We can do a civil then. Suhestyon ng kanyang ama. Mukhang desidido ito na makasal siya. I'll set it tomorrow. Bukas? Napapantastiko hang aniya. Are you serious? Bumaling sa kanyang ama. Ang mga mata nito ay seryoso. Mukha ba akong nagbibiro? Masyado namang maaga. Reklamo niya. Siguro ay wag muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Bago pa lang naman kami ni Norman. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung meron bang sila ni Norman. Ni hindi naman ito nanligaw. Parehas lang sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero hindi naman sila nasa relasyon. Sa ngayon, nang maihain na nilang mga pagkain ay umupo na sila ni Norman. Tahimik pa rin ito at nakikinig lang sa usapan. Your ex is on the loose. Mariing saad ng kanyang ama. Dad, nakalaya na siya. He is not a fugitive. Umingos ito. Doesn't matter. He is still a criminal. Siya at ang kanyang inay sabay na bumaling kay Norman na mukhang naapektuhan sa sinabi ng kanyang ama. It's alright. Buntong hininga na tumayo si Norman. Excuse me, sa itaas lang ako. Hindi niya sinundan ng binata. Hinayaan muna niya ito na makapag-isip sa kung ano man ang bumabagabag sa isip nito. You should choose your word next time, Emil. Umingos ang ama. Yun na ata ang pinakapaborito nitong ginagawa sa araw-araw. Mahigpit siyang napahawak sa kanyang kubyertos at saka sinamaan niya ng tingin ng ama. I will not let you talk something like that when Norman is around. I don't care if you are my father. Don't hurt his feelings. Or else. Pinagbabantaan mo ba ako? Tiimbagang natanong ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay nagpalipat-lipat ng tingin. Ang dapat sana'y magandang hapunan nila ni Norman ay nauwi sa tensyon sa pagitan nilang mag-ama. Matalim ang tingin ng kanyang ama pero hindi siya nakaramdam ng kahit na anong takot. Para bang may dahilan siya para sagutin ng kanyang ama. No, Dad. I am not threatening you. I am just making a promise. Harleen, umawat na ang kanyang ina. Harleen, pero hindi siya nagpaawat. Kapag naririto ka sa pamamahay ko, panatilihin mong maayos ang pananalita mo. Harleen, naging matalis na rin ang tinig ng ina. Live, both of you. Mahinahon man ay ramdam pa rin na nagpipigil na galit sa kanya. Bumaling ang ina sa kanyang ama. Let's go. Kailangan yung kumalma na dalawa. Pabagsak na inilapag ng ama niya ang hawak nitong kubyertos. Tumayo ito kasama ng ina. Hindi sinundan ng tingin ng dalawa. Nang makaalis na ang mga ito'y tumayo siya at kaagad na pumanhik sa itaas. Nagising si Harleen kinaumagahan.
Naramdamang matipunong katawan na nakayakap sa kanya. Ang mukha nito ay nakabaon sa kanyang batok at ramdam niyang mainit nitong hininga. Hindi lang yun ang ramdam niya, maging ang pag-aari nito na buhay ay nakadikit sa kanyang pang-upo, dahilan para umatake ang pagnanasa sa kanya. Dahan-dahan siyang umikot paharap sa binata. Mainit niya itong itinulak pahiga, nakahubad ito matulog, maliban sa brief na suot. Kaya naman bumungad sa kanyang nakakatakam nitong katawan. Iyon ang unang gabi na makatabi niya si Norman. Noong una ay hindi sila sigurado, lalo na siya na hindi sanay na may katabi, kaya naman nagkaroon ng kaunting ilangan. Pero kalaunan ay niyakap na lang nila ang sarili at ninamnam ang bawat sandali hanggang sa sila ay makatulog. Norman, bulong niya, hinalikan niya ang pisngi nito. Norman, tugon ni Norman. I'm hungry. Iyon na ata ang magiging sekretong salita nila ni Norman kapag gusto nilang maramdaman ng isa't isa. Mamaya na tayo kumain. Tinatamad na sabi ni Norman. Muli itong yumakap sa kanya. 1 more hour, please. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Hindi niya sinagot ang binata. Ang kanyang kaliwang kamay ay gumapang pababa at humawak sa brief nito. Gamit ang isang kamay ay sinakop niyang kahabaan ng binata. Shit! Daing ng binata. Dahan-dahan bumukas ang mga mata ni Norman. Maging ito ay may pagnanasa na rin. Can I? Are you that hungry? Tumango siya. Nangaakit ang mga ngiti ni Norman. Sure, baby. Umayos ito ng higa. Ang kanilang mga mata ay magkatama habang siya ay bumababa. Bawat madaanan niya ay tinataniman niya ng halik. Kita niya sa mukha ni Norman na nasisiyahan ito. Ano ba tayo? Bigla ay tanong ni Norman sa kanya sa gitna ng kanilang agahan. Hindi niya yun inasahan kaya naman halos mabilaukan siya. Kaagad siyang uminom ng tubig at humugot ng malalim na hininga. Bago binalingan si Norman, kumibit lang ang kanyang balikat. Kagabi, hindi na alis sa isip kong sinabi ng daddy mo. About you being an ex-convict? Umiling ito. No, us getting married. Alright. Kunwari ay wala lang sa kanya iyon. What about it? Hindi ko kasi maisip na magiging mag-asawa tayo gayong wala naman label ang relasyon natin. Saad nito. I know, right? Segunda niya pero sa isip niya ay wala siyang problema kung sakali mang ikisal sila ni Norman. Nawala na sa isip niya ang plano na magkaroon ng anak na walang asawa. Sa tingin niya hindi masama kung subukan niyang buksan ang puso niya pagdating sa bagay na yon. Kung ang pinsan niyang si Isabel at Natalie ay natutunan ring magmahal, ano pa kaya siya na may karanasan na sa bagay na yon? Wala namang masama kung susubukan niya. Ngunit sa itsura ni Norman, mukhang malabo iyong mangyari. Alam niya kung anong nararamdaman ito sa kanya. Pero hindi yun sapat para sumang-ayon ito sa kasal na gusto ng kanyang mga magulang. Naging malalim ang kanyang pagbuntong hininga. Huwag mo na lang isipin, hindi naman kita pipilitin. Saka masyadong mabilis ang lahat. Hindi pa natin gaano kilala ang isa't isa. I think we should just take it slow until we are really ready. Tumango ang binata, ngunit ibang sinasabi ng mga mata nito. Kaya wag mo na masyadong isipin. Sa ngayon, isipin muna natin kung ano nga bang label natin. Right. So, are we... Yes, tayo na. Matamis ang itinugong ngiti ni Norman at ang kislap ng mga mata nito. Kulang na lang ay tumalon ito sa kinauupuan sa sobrang tuwa. Mahina siyang natawa at napailing. Lumapit ang binata at masuyo siya nitong hinalikan. Iyon na atang paborito nitong gawin at mukhang hindi siya magsasawa. Pangako, hindi kita sasaktan. Kapag kaway sabi ng binata nang bitawan nito ang kanyang mga labi. Ang mga mata nito'y punong-puno ng sinsero. I will make you happy, now and forever. Nang araw na yun ay hindi na nawala sa mga labi ni Norman ang ngiti nito. Hindi sila lumabas ng bahay at tanging sila lang ang magkasama. Sinulit nila ang araw na yon at sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng pagkakontento sa puso niya. Lahat ng hangad niya sa buhay, pakiramdam niya ay hindi na mahalaga. Habang pinagmamasdan ng mga ngiti ni Norman, makita lang iyon. Sa kanya ay sapat na. Norman is enough. Nagdaan ng mga araw at linggo na silang dalawa lang ang magkasama. Minsan dinadalaw sila ng kanyang pamilya at minsan naman ay lumalabas sila.
Ngunit mas madalas silang nasa bahay lamang at masaya na magkasama.